Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Senator Jinggoy Estrada, hindi pinayagan ng Sandigan Bayan na dumalo sa impeachment trial ni VP Duterte. Yan ang MBC TV Network News ni Val Gonzales. Denied o hindi pinayagan ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Senador Jinggoy Estrada na sumali o umattend sa mga pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa 7 pahinang desisyon na pirmado ni Associate Justice Marian Corpus Manyalak at 2 pang mga maestrado. Ipinagbabawal anilang mag-practice ng propesyon o humawak ng pwesto habang nakakulong ang isang akusadong opisyal ng gobyerno maliban kung ang kasong kinakaharap nito ay bailable o mayroong piyansa. Sa mosyon na inihain ni Estrada, nais nitong 3 araw kada linggo sa loob ng maraming araw siyang payagan na umattend sa impeachment proceedings, pero itinuturing ng anti-graft court na mockery o paglabastangan nito sa sistema. Laman din ng hirit ni Estrada ang argumento na isang mataas na tungkuling konstitusyonal ang pag-upo bilang senator judge, kaya dapat umano siyang bigyan ng temporary leave, bagay na kinontra ng Sandigan Bayan. Una nang nawawmali ang mga abogado ni Senador Estrada dahil sa halip na sa 5th Division ihain ng musyon ay sa 2nd Division ito unang inihain noong 29 ng buwan ng Hunyo. Samantala, humingi naman ng apology o nagaya I'm sorry sa mga maestrado ng Sandigan Bayan si PNP General Hospital Health Service Director Police Brigadier General Porcia Manalad. Ito ay dahil sa lumabas na mga video online na pagdalaw ni na Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Marcoleta na nakakonfine sa PNP General Hospital dahil sa kanyang medical condition. Sa isinagawang pagdinig ng korte sa health status ni Senador Marcoleta, kinukwestiyon ng mga justices ng Sandigan Bayan kung bakit pinayagang tumanggap ito ng bisita kahit na mayroon itong medical condition na dapat ay bawal muna ang dalaw. Ito ay dahil sa isa sa sakit ni Senador Marcoleta ay ang pneumonia. Sa kumalat na video, walang suot na face mask ang mga VIPs na bumisita sa senador. And we apologize that there are some lapses na nakita and we will comply with the requirement of the Sandigan Bayan. Only the Vice President went inside. Limited talaga ang pwedeng pumasok sa loob. During that time, I believe wala. Sa isinagawang pagdinig ngayong araw, ay humihingi ng daily notarized report ang Sandigan Bayan 3rd Division sa PNP General Hospital ng medical condition ni Senador Marcoleta. Si Marcoleta ay naka-hospital arrest mula nang maaresto ng PNP CIDG noong July 6. Bukod kay Brigadier General Manalad at doktor ng PNP General Hospital, kabilang din sa mga ipinatawag ng korte sa hearing ngayong araw ay ang mga opisyal ng PNP CIDG maging ang doktor at opisyal ng New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DJ Rage, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, mga gamit pang rescue para sa posibleng pagbaha dulot ng bagyong Inday at Habagat nakahanda na sa Las Piñas City. Inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas City ang rescue vehicles, emergency supplies, rescue boats at iba pa para sa posibleng pagbaha dulot ng bagyong Inday at Habagat. Ngayong araw pinulong ni Las Piñas Mayor April Aguilar ang City Disaster Risk Reduction and Management Council para tiyaking nakahanda ang lahat ng rescue personnel sa lungsod, kasama rin na handang tumulong ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Bukod naman dito, pinagbabaklas na rin ang ilang billboard at signages sa lungsod upang makaiwas sa aksidente sakaling lumakas ang hangin, at ang City Social Welfare Development Office naman ay may mga naka-standby ng relief goods kung kakailangan sa residenteng lilikas at mananatili sa evacuation centers. May nakaantabay din ng mga gamot, medical supplies, at healthcare personnel para sa agarang serbisyong medikal. Tiniyak ni Mayor Aguilar na handang tumugon ang lungsod sa anumang sakuna, hinihikayat naman ang mga residente na sumunod sa mga otoridad upang manatiling ligtas. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.